Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Kapatawaran ang Kahayupan Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kaya mo na ulit pumasok dito sa bahay niyo? Sige, Sarento. Kakayanin ko. Alam ko magiging mahirap para sa yung balik-balikan yung lugar na to. Kasi nga, marami kayong magandang alaala dito. Pero dito din nangyari yung pinakamapait na trahedya sa pamilya mo. Nagpapakatatago ako, Sarento. Para sa anak na naiwan sa akin ang asawa ko. Oh, bubuksan ko ng pinto, ha? Okay lang? Sorry. Kailangan mo pagdaanan ng ganito. Gusto ko kasi kasama ka namin pag pumapasok kami dito sa bahay niyo kung saan napatay yung misis mo. Siya nga pala. Last time na nag-imbestiga kami dito, may nakita kaming photo album doon sa ibabaw ng built-in cabinet. Photo album? Oo. Ito, dala ko yung dalawang retrato na kumuha ng atensyon ko. Tingnan mo. Kilala mo ba yung mga nasa picture na ito? Oh. Kilala ko ang babae nga na nakatupis. Yun o yung misis ko. O itong naka-swimming trunk na lalaki? Ex-boyfriend ho siya ng asawa ko. Oo nga pala. Galit na galit ang lalaki niya noon kay Lenny.
Nagbanta siya na balang araw daw gaganti siya sa ginawa sa kanya na asawa ko. Ano bang ginawa sa kanya ng asawa mo? Binrek ko ni Lenny ang lalaking yan. At nagpakasal kami. Siguro, itinanim niya sa isip niya ang galit na yon sa asawa ko. At ngayon siya gumante. Taga rito lang din ba siya? Taga kabilang barangay. Anong pangalan ng lalaking ito? Bakit niyo ko tinatanong? Suspect ko ba siya? Sa pag-iimbestiga ng isang kaso, lahat ng taong nagkaroon ng kaugnayan sa biktima, tinuturing namin siyang person of interest. Tulad ng sinabi mo kanina, posible nga nagtanim siya ng malalim na galit sa misis mo. At ngayon niya isinagawa yung paghihiganti. Kaya gusto kong malaman kung anong pangalan niya. Jomar Home, pangalan niya, Sargento. Jomar San Jose. Sabi dito sa dyaryo, wala pa rin daw na-arrestong suspect sa pagkamatay ni Lenny. Ang hirap siguro ng pakiramdam ni Perry sa nangyari. Sandali! Pulis ako. Dito ba nakatira si Jomar San Jose? Ako ho yun. Bakit po? Iimbitahan ka lang namin sa headquarters. May mga itatanong lang kami sa'yo. Tungkol ho ba sa pagkamatay ng asawa ng isang OFW dyan sa kabilang barangay? Wala pa nga akong tinatanong. Bakit nag-speculate ka na? Kasi ho... Wala akong warrant of arrest para sa'yo, Jomar. Kaya imbitasyon lang ito. Pwede mong paunlakan. Pwede mo rin tanggihan. Pero kung tatanggi ka, titibay ang hinala ko na baka sangkot ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagmahal mo ang isang taong nawala, maraming mumunting bagay na magpapaalala sa iyo sa kanya. Ako, Nay. Oras-oras naalala ko si Lenny. Malapit na tayo magpa 40 days sa kanya pero lalong kumikirot ang nararamdaman ko. Pareho tayo. Alam mo bang sa simpleng paghuhugas ko ng mga pinggan at baso, naalala ko asawa mo? Siya kasi ang nagturo sa akin ng smart dishwashing gel na lang mang daw ang gamitin ko. Parang naririnig ko pa ang boses niya. Siya ka ho pala. Eto, ngayon lang, nag-text si Sargento Remy. Oh, ano sabi? Inimbitahan daw ho niya sa police headquarters ang dating boyfriend ng asawa ko. Si Jomar? Opo. May tinitignan daw silang anggulo na baka sangkot ito sa nangyari kay Lenny. Kasi Onay, kung natatandaan niyo, noon hong i-break siya ni Lenny, galit na galito si Jomar at nagbantang gagantihan niya balang araw ang asawa ko. Abay, baka nga. Hayop siyang lalaki siya. Hindi imposible yun. Kasi taga-riyan lang siya sa kabilang barangay.
Jomar, inimbitahan ka namin dito sa headquarters dahil sa krimeng nangyari sa kabilang barangay. At dating kasintahan mo pa yung biktima. Oo, Sargento. Pero inaamin ko, sige, dati ko ang kasintahan si Lenny. Base sa nakalap kong impormasyon, masyado ka raw nasaktan nung i-break ka nun ng biktima dahil sa ibang lalaki. At nagbanta ka raw. Nasaktan nga ako, pero matagal na yun. Ang matagal na sugat, pwedeng maging mitya ng isang krimen. Sa ibang tao siguro. Pero sa akin, nakakalimutan ko na yun. Hindi totoo yan. Hindi mo pa rin nakalimutan ang biktima. Patunay na hanggang ngayon, binata ka pa rin. O ibang usapin ang hindi ko pag-aasawa. Hindi niyo ako pwedeng idiin sa kasong ito dahil lamang sa naging kasintahan kong biktima. Pero nagbanta ka nun. 10 taon na nakalipas mula noon. Sobra ka nasaktan. At kahit 10 taon na yung nagdaan, pwedeng dala-dala mo pa rin yung kirot na iniwan nun sa'yo. Sige, aaminin ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sugat. Pero hindi lahat ng nasusugatan nagiging marahas. Oo nga, nagbanta ako. Pero bugso lang yun ang galit. Iba yung pagbabanta kaysa aktwal na ginawa. Lenny, anak. Kahit nang mag-asawa ka na, hindi ko inalis ang malaking litrato mong ito dito sa kwarto namin nang nasira mong ama. Kasi nang mamatay ang tatay mo, ikaw ang nagpalakas sa loob ko. Pero maaga ka rin pala mawawala. Kung sino man ang pumatay sa iyo, pinapangako ko, magbabayad siya. Magbabayad siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, sinama namin sa listahan ng mga person of interest si Jomar. Inimbitahan namin siya dito sa headquarters pero todo tanggi siya. Si Jomar Sargento ay ex ng asawa ko. Naisip ko, kung isinama niyo siya sa mga person of interest, siguro pwede ring isama ang ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend mo? Pareho kami ng asawa ko na may kasintahan noon. Nang magkakilala ho kami, naramdaman namin na kami ang dapat na magkatuluyan. Kaya sabay kami nakipag-break sa mga karelasyon namin. Bakit? Nagbanta rin ba ang ex-girlfriend mo? Oo. May mga kapatid doon siyang siga-siga. At isang kaibigan namin ang nag-warning sa akin na mag-ingat daw ako dahil may binitiwang salita raw si Rosalie. Oh, Rosalie pangalan. Oo. O ano raw yung binitiwan niya salita? Katulad din ako ng banta ni Jomar na balang araw makagaganti rin siya sa akin sa ginawa ko. Okay. Susulat ko dito sa notebook yung pangalan ng babae niyan. Sigurado nga, dapat imbitahan siya. Sargento, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang lahat para mahuling kriminal. Madalas ho, napapanaginipan ko asawa ko. Humihingi siya ng hustisya.
Mahigit 2 buwan na mula nung mangyari ang krimeng hawak ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong malinaw na lead na magtuturo kung sinong kriminal. Kung may mga CCTV lang sanang naka-install sa kapitbahay ng biktima, pwede akong makakuha kahit maliit na lead. Pero walang may CCTV sa magkakapitbahay. Meron ngang gate ang subdivision nila pero wala namang security guard. Ay nako, pinahihirapan ako ng kasong ito. Nay, parang pinanghihinaan ako ng loob. Kasi hanggang ngayon wala pa rin maiturong suspect ang mga pulis. Kaya pag ganitong nasa harap ako ng puntod ng asawa ko, nagsasorry ako sa kanya. Kasi parang walang mananagot sa pagkamatay niya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Perry. Hindi natutulog ang Diyos. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Mahigit na hong 2 buwan ang lumipas mula nang patayin si Lenny. Si Sargento Remy na rin ang nagsabi. Minsan daw talagang mahirap maghanap ng hustisya. Miss na miss ko na ang asawa ko, Nay. Kung alam ko lang po, hindi na lang sana ako nagtrabaho sa Dubai. Kung ganito rin lang pala maghihari sa kanya. Wag kang panghinaan ng loob. Ako, pilit ako nagpapakatatag. Muli at muli akong sumusumpa dito sa harap ng puntod ng asawa mo na hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli kung sino ba ang demonyong yun na pumatay sa anak ko. Sino nga kaya ang kriminal? May maaresto kayang suspect na dapat managot sa nangyaring krimen? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.